At saka nung ipadala ng House of Representatives yung article of impeachment sa Senado, naninindigan ng prosecution team na mayroong presumption of legality and regularity ng article of impeachment. Pero pagdating po nung ma-constitute ang impeachment court, ang desisyon ng impeachment court under SP Chichi Escudero as presiding officer, niremand po nila yung impeachment, article of impeachment. At noong huling araw po ng sesyon ng 19th Congress before the CNJ adjournment, nagpatibay sila sa plenaryo ng isang motion or resolution not to accept the remanded article of impeachment. Ang tanong ko po, dahil sa nangyaring yun, with the presumption of regularity pero ni-remand, ano po ang status ng article of impeachment? Kaya ko natanong yan, attorney, kasi maging sa panig ng depensa, mukhang si Vice President Sara Duterte ay nagre-refuse to answer the summons of the impeachment court dahil ang paninindigan nila ano ang kanilang sasagutin kung yung mismong article of impeachment ay questionable. Hindi po. Hindi po nagpasa ng resolusyon ang Kamara na huwag tanggapin. In fact, nagpasa sila ng resolusyon certifying that the articles of impeachment did not violate the one-year bar rule. Ngayon, kung sinasabi po ni Sara Duterte na wala siyang sasagutin dahil ang articles ay binalik. Hindi po naman ibig sabihin nito na yung articles patay na. May sasagutin pa rin siya. Nandyan yung articles eh. Kaya nga sinabi nga ng Senado, ng impeachment court, buhay na buhay ang impeachment proceedings. Because nandyan pa rin yung articles. Ang hiningi lang ay ang certification, yung remand. Yung sinasabing remand, gaya nung nabanggit ko kanina, hindi po angkop ang remand sa impeachment proceedings. Yan po ay angkop sa mga regular courts. So, yung articles po, nandyan pa rin. Sagutin niya. Ngayon, kung ayaw niyang sagutin, bakit? Another delay. Hindi po ba? Kung talaga siya ay seryoso na linisin ang kanyang pangalan, hindi ba sabi nga niya, I want a bloodbath. I want a trial. Hindi dapat sagutin niya para walang delay. Sa ganitong paraan, malilinis niya ang kanyang pangalan. Clarification ng attorney, kasi aside from doon sa resolution, may motion na inapprove sa plenary na hindi nila tatanggapin muna yung remanded article of impeachment. So ano ang magiging implikasyon noon sa panig ng impeachment court? Kaya sumagot si SP Escudero na whether they like it or not, they should comply with the order of the impeachment court. So nung hindi tinanggap ng plenary yung article of impeachment, ano ang implikasyon? By plenary, you mean plenary ng House of Representatives? Yes, sir. Wala pong ganong resolusyon. Meron po. Wala. My motion. The first is the resolution, and then may motion po sa plenary not to accept the remanded article of impeachment. Wala pong resolution to that effect. Motion. May motion lang. Ngayon, so what is the implication of that motion when the plenary approved the motion not to accept the remanded article of impeachment? Wala pong ganon. In fact, ang paninindigan ng plenaryo ay issue the certification. Kaya po, nabanggit ko, within the next few days, magpa-file po ng appropriate pleading. Walang inaprubahan na motion na huwag tanggapin. Huwag tanggapin. Yun ang sinabi ni Senate President Escudero ay bilang kasagutan sa isang tanong na paano po kung hindi tatanggapin ng plenaryo. Anong sagot niya? Hindi, dapat sumunod sila kasi kami ang husgado. Wala akong alam na inaprubahang motion na huwag tanggapin.
Hindi po yun ang posisyon ng ano. Wala pa pong ginagawang posisyon. Ukol dyan, ang... Are you done with your questions, Vic? Okay. Marian Enriquez from TV5. Hi, Hello. good morning, sir. Pero hindi naman approve. Hindi aprobado yan eh. Ito? Ito ngayon. Okay. No, kasi yung sinabi nyo, huwag tanggapin eh. Ang sabi ho, motion to defer receiving. Meaning, ipagpaliban muna. Hindi yung motion to not to receive. Iba po yun. Oo. Kaya ako nalito kasi sinabi mo, may motion na huwag tanggapin. Kaya sabi ko, wala yan. Walang ganyan. Meron motion to defer. Ipagpaliban muna. O ngayon, nagkakaintindihan tayo. Okay, malinaw na. Okay. Wala. Dapat hindi natin basahin. We should not read between the lines eh. Dahil bumubuo pa ng paninindigan ang prosecution panel. Pinag-uusapan pa po yan na ito ay ilalahad sa nabanggit ko na appropriate pleading na ipa-file within the next few days. Hindi po yung motion to not to accept kasi wala naman eh. Motion to defer. Thank you, Vic. Okay, thank you, sir. Marian Enriquez from TV5. Good morning po, Attorney. Hello. Sir, since you mentioned na nga po, meron na tayong na-adopt na resolution about doon sa unang hiling ng Senado na hindi nga po lumabag sa konstitusyon, one-year prohibition rule. Pero yung pangalawa po nilang order, yung inihingi po nila, kailangan pa ba talaga ng Kamara na magsumite nitong willingness daw po ng 20th Congress na ipagpatuloy po itong impeachment complaint? Consistent do sa aking unang nabanggit na ang institusyon ay hindi nag-expire. Ang nag-expire ay ang paggawa ng batas. Hindi po dapat kinakailangan pang magkaroon ng attestation or affirmation na gusto pa ng ikadalawampung kongreso na ipagpatuloy. Dahil yan, nakalatag ng articles eh. It is not an option to withdraw it. Dahil tapos na po yung constitutional duty ng Kamara nung transmit yung articles of impeachment. Hindi na po pwedeng bawiin yun. So, sa madalit sabi, it is not an option. Tuloy-tuloy na po yan. And besides, paano magko-comply ang 20th Congress? Eh, hindi pa convened. It's a surplusage. So, sir, even if you're saying na hindi nga talaga kailangan yan, so hindi na rin natin na, kumbaga, ihintayin yung 20th Congress. Isasama nyo na rin po ba yan dun sa clarification? And Yes. maninindigan kayo, hindi talaga kayo magpapasa nito? I-clarify po. Kaya nga, doon sa ilalatag na motion for clarification, diyan ho isasaad ang paninindigan ng prosecution. Diyan ho ilalahad. Antayin lang ho natin yun. Sa susunod na mga araw, ilalabas na rin yan. Sir, last na lang on my end, kasi nabanggit niyo po, member na kayo ng Free Legal Assistance Group. Bata pala, estudyante pa lang kayo. Na-meet niyo po yung mga kilalang nationalists ng mga senator bigatin na yan, mga lodi, Senator Jose Jokno, Lorenzo Tañada. You mentioned kanina, Senator Joker. Kumusta, sir? Anong feeling nung na-meet niyo sila? Meron ba silang mga lessons sa impart sa inyo, bro? Ang aking pong kaalaman bilang... Pagdating po sa issue ng impeachment, sa magiging kahihinatnan po ng trial and of course yung masasabi po ng public, yung perception ng public about the impeachment trial. So ano po kaya pwede maging impact nun, especially sa social media, marami pong kumakalat na mga fake information, sir? Kaya ho, merong isa sa batas against fake news. Meron hong samahan yung movement against disinformation. Ang target po niyan, among others, ay yung mga fake media productions, gaya po ng AI. Kung alam po ni Senator De La Rosa na fake yun, he's propagating a lie. The message doesn't matter. If the source is fake, how can you rely on the message? Hindi po ba?